Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, mga kapatid ko sa GIL Soul, mga brothers and sisters. Nandito na naman po ang inyong kuya. Ako ang inyong kuya Rigor. Nakatasan tayong magbahagi ng, salita ng Panginoon dito po sa ating midweek prayer meeting. Pasensya na po kayo at medyo medyo pangit ang boses ko, pero sa abag at grasya ng Panginoon, naway maidaos natin itong ating gawain. So bago po ang lahat, tayo muna yung manalangin, mga kapatid. Nais ko po na invite kayo na hilingin natin yung presensya ng Panginoon sa gabi nga pong ito. Let us pray. Hallelujah. Diyos, salamat nga po muli sa sa gabing ito na iyong pinagkaloob. Salamat nga po mula ng Espiritu. Alam po namin na ikaw ang kikilos, magagabay nga po sa aming kalagitnaan. Mandin nga po kami nga po, Lord, ay magkakalayo by Zoom, by ito'y recorded lang, Panginoon. Alam ko po na ito'y ninais nyo at kalooban nyo, Panginoon, upang ang lahat ng ito ay pagbigay ng kalakasan sa mga pananampalataya po namin. Hayaan niyo po sa pagkilos, malayong pagkilos ng isang Espiritu ang siyang maganap, O Diyos, sa gabi nga po ito. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin na Diyos at pinapasalamatan ito pong aming dalahin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yon ang ating topic ngayon ay ating makikita or kinuha ko dito po sa isang bunga ng banal na espiritu, or sa sasabihin natin yung fruit of the Holy Spirit, di ba? Yung love, joy, peace, di ba? Pero yung isa lang ang anin ko dito, yung sa joy. So, yung kagalakan. So, dapat tayo, magalak tayo na ito po yung topic ko ngayon. Ang topic ko po ay matatagpuan po natin ating verse sa Santiago, verse 1, chapter 1, verse 2 to 4. So, yun. Kung ating babasahin po sa English, ito po yung James chapter 1, verse 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials and many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, yon. So, medyo yung topic natin ay medyo akma dito sa sa sitwasyon natin. Kaya ngayon nga sinasabi dito, consider na natin pure joy pagka nagkakaroon tayo ng trials. So, malalaman hindi lingit naman talaga sa inyo yung inaabot nga ng ating mga pamilya o ating bansa, or sabihin natin buong mundo, buong bansa naman ay nagkakaroon ng crisis, o sasabihin natin mga trials sa mga pero tayo bilang mananampalataya, ito binibigyan tayo ng command. This is a command na consider natin pure joy daw. Sa Tagalog nga, sabi dito, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, medyo but Brother Rigor, ito yung na-share mo. Pero ito yung binibigay, ito yung sa aking aking puso, na even na marami nga tayong tatahak or nape-face ng trial, pero i-consider pa rin natin ng pure ng pure joy, or yung sabihin nating buong kagalakan pa din daw, sabi nga sa Tagalog. Kasi nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyo, sabi sa verse 3, pagsubok sa inyo pananampalataya at nagbubunga ito ng pagtitiis, sabi.
Ngunit, hayaan ninyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Ayun. Sa gayon kayo maging ganap at lubos na at walang anumang kakulangan. So, yun po yung ating ngayon. So, ano po ba yung mga teaching o ano po yung mga katuruan na natin dito makukuha natin, 'di ba? 'Di ba yung sa pag nito sa Book of James sa chapter 1 nga na ito natin nabasa. So sabi dito yung mga teaching dito is sabi dito joy include trials, 'di ba? So pagka sinabi natin trials o pagsubok, 'di ba? Minsan yan, ba't bibigyan tayo ng pagsubok, 'di ba? Many trials nga, yun nga nabanggit ko kung yung ibabalik natin sa Pilipinas yung ating mga ang daming trials o even dito maraming trials o minsan wala tayong trabaho, minsan sasabihin natin nagkakasakit tayo o kasama yan, pero dapat pure joy pa rin. I-consider pa rin daw natin na na nakagalakan, di ba? Kagalakan pa rin. Kasi sabi nga sa verse 2, mga kapatid, diba, sinasabi na buong nga daw, dumaranas kayo ng iba-ibang pagsubok. Buong kagalakan pa rin daw, sabi sa verse 2. So, kaya na, ang natin dyan, yun number 1 na masasabi natin, teaching dito. Yung, nga, magiging joy include trials. Kasi hindi naman sabihin natin na kung minsan, napakaganda or sabihin natin wala tayong problema o wala tayong doon tayo maligaya, di ba? Kaya rin tayo, even na meron tayong piniface na trial or mga pagsubok, dapat maging maligaya tayo, smell pa rin tayo, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon kasi yun nga ang tayo yun ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano, di ba po? Kaya sabi ko, bakit po kaya dapat nating i-consider na kagalakan pag tayo'y dumaranas ng trials, di ba? Sa number 2 na teaching dito, trials test our faith, yung pananampalataya po natin. So natin sa verse 3 nga, sabi dito, nalalaman because of that the testing of our faith is produce perseverance. So sa number 2 muna tayo. Yun nga, nalalaman natin yung para matest yung ating pananampalataya. So including joy include trials, and number 2, trials test our faith. Sabi dito. Yun nga, meron tayo minsan na di ba? Pagka nandun tayo sa pagsubok, hindi na ako lalayo. Minsan, yung tayo'y na hospital, talagang ako, ko talagang wala na, kala ko hopeless na kasi yun nga, may sakit ako, sabi ko ganun, tapos hindi na ako nakakapagtrabaho, so sabi ko, useless na. Kaya sabi ko, Lord, paano ba to? Uwian na. Oo, hindi ko na kung wala namang mag-aalaga sa akin dito. Siyempre, alam niyo yung situation ko. Nandun sa Pilipinas yung aking family. So, yun. Kaya, nung sinubok, yung nice yung pero sabi ko, marami nagpaalala sa akin, marami nag-encourage na, si Lord ang bahala niyan. Kasi talagang, kung iisipin natin, kung iisip na laki-laki ng problema mo o laki-laki ng gagastusin mo, di ba, ganyan. Nakakaano ka, pero nakita ko pa rin yung kagalakan na binigay yung pinaramdam sa akin. Kasi nga, once na na-receive natin yung ating yung banal na espiritu, syempre, yung mga fruit niya, ayun nga, nakaka-smell pa rin tayo, miski masakit, miski na. So, ganun din sa bawat isa sa atin, na pure joy pa rin, ngiti pa rin tayo, or magalak pa rin tayo, miski kasi nga, yun yung yun yung consider na nakagalakan pa rin yung pagka tayo dumaranas ng mga trials nga.
So, yan, wala naman kasing Kristiyano. Yun nga, even na tayo nung almost nung bago-bago pa lang ako sa pagiging Kristiyano, marami lalo nun, mga kaibigan ko, yan, talagang inaasar tayo, binibigyan tayo ng ah, ano, na pagsubok, pero nalagpasan natin yon. Pero kaya ngayon, sila, nakukuha rin natin. Kaya kailangan din na, matiis or ibigay natin yon, di ba? Yung trials na yung mga pagsubok na yon. Kasi, yun nga, lumalakas yung ating mga pananampalataya. Yun ang purpose niya. So, number 3, sabi dito, bakit po kaya sinusubok ang ating faith? Di ba? Yun nga, yung pananampalataya. Ayan. The testing of faith produce perseverance. Kasi nga, pagtitiis daw. Kaya nga, yung nagbubunga ng pagtitiis. Kasi dati, pagka di ba? Alam naman natin yung mga yung gusto natin pagpapala yung kagalakan o sabihin natin kagalakan makukuha natin sa lalo na yung nakakuha natin sa mga makamundong lang, pero dito ang binibigay talaga ng ating Panginoon yung siyempre habang may tayo face ng trials, may kagalakan pa tayo kasi nga naki Lord tayo, Kristiyano na tayo Yun, nabibigay na may nagbibigay na sa atin na kagalakan. Hindi niyo pa napapansin niya mga kapatid, di ba? Even na wala kang pero makikita mo, nandiyan pa rin yung pagbibigay or hindi ka nagkukulang. Nandun may provide pa rin yung yung mga pagkain natin, nakakakain pa rin tayo, nakakapag tayo. Kasi nga yun, nakakapagtiis pa tayo, di ba? Kaya the testing our faith produce perseverance, yun yung pangatlo. So, yun. Kaya maano mo dyan, ngunit hayaan ninyong ang pagtitiis ay magkaroon ng ganap. Sabi niya, gawa upang kayo'y maging ganap at buo. Diba? Kaya nga, ang dyan, doon sa number 4, makikita mo na perseverance lead to maturity. Magiging mature tayo. Kaya lahat ng mga trials na ito excuse po, yung mga trials and mga difficult nito, ito po ay isang lang ng Panginoon na para bawat isa po sa atin ay tumatag o maging mature, di ba? Tayo po bilang mga anak ng Diyos, di ba? Di ba tayo bilang halimbawa ko lang yung tayo, di ba may mga anak tayo, di ba? So ako almost ilang years lang yung pagsasama talaga namin physical. Pero ako nung time pa noon, panay panay tawag-tawag pa lang, yung card pa lang. Ngayon medyo high tech na kasi may mga video call na. Kaya medyo mas maganda ngayon sa time neto. Pero nung araw, nung kapanahon na sabihin natin nung time na kami padamihan ng card noon, ka ng 10,000 won, ilang oras lang ganyan contact. So doon ko lang kinakausap yung mga anak ko na meron silang, di ba, tayo pag kami hinihingi sila or hindi ko agad binibigay o sabihin ko gawin mo yun yung paghirapan nyo. Kaya nung makikita mo yung yung pagtitiis nila or nila, hindi ba hindi na kagad nila nakukuha yun. Paghihirapan talaga nila, di ba? Kaya yun nga tayong mga Kristiyano, syempre abang sinusubok din tayo. Kasi alagay mo, lahat ng bibigay sa atin magtiis muna tayo, paghirapan natin, at ibibigay naman ng Panginoon yan. Kasi alam natin na makapangyarihan ng ating Panginoon, siya yung lahat. Kasi yung sa atin, minsan mga problema, di ba? Nangyari may problema sa simple lang sa Panginoon yan
sa atin napakalaki o kung iisipin natin, pero yung kung ano natin yung ano ng yung pagkakaano ng Panginoon, sa kanya maliit lang yan yung mga problema natin. Kaya perseverance lead us to maturity. Dapat kasi tinan mo, kaya nga naano ko yung mga anak natin or mga bata, yung mga ah, tayo, inihibog tayo para pagdating ng ngayon, nakita ko yung mga anak ko, even do na malayo man, yung hindi kami nagkasama ng matagal o pero maano ko na matatag sila, mature na sila, di ba? Kaya kailangan yun kailangan na binibigyan natin ng yung ating mga yung anak or tayo bilang mga nung hindi naman tayo nag-umpisa tayo, di ba? Yung mga nakikita ko daming mga bago sa atin, di ba? Yan, nandiyan talaga maraming mga pagsubok, medyo kakantsaw-kantsawan kayo dyan, Christian kayo, ganyan. Pero, ano lang yan, pagka matatag na kayo, na-encourage nyo sila, nakasama nyo na, yung magiging, sila naman, kasi matured na tayo, hindi na sa atin, hindi na epekto sa atin yung mga ibang na na pangangantsaw nila, di ba? Kaya yung teaching, kaya makikita mo yung binasa natin nito na yung sequence niya kung sasummarize natin, di ba? Dire-diretso siya. Merong, ayan, sabi, buong kagalakan nating dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Tapos ayan, pagsubok na tinetest yung ating mga pananampalataya, di ba? At nagpo-produce ng perseverance. Yung perseverance nag-lead to mature. So yung apat, di ba? Joy, na include na trials test our faith. The testing of our faith produce perseverance. And perseverance, number 4, perseverance lead us to maturity. So yun. Kaya yun ang talaga dito, ang dito sa aral dito na binibigay sa atin, yung pinagkaloob nga. Kasi walang minsan natin pagka meron mga trials, lugmok na agad tayo. Yun lagi nating isipin na merong purpose ang Panginoon sa mga trials na binibigay niya. Kasi alam naman natin, di ba, sabi, walang pagsubok na binibigay ang ating Panginoon. Lagi nakaalala ang Panginoon para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na yan. So, ang application natin dito, di ba, number 1, sabi dito, consider trials at naulit ko nga, na pure joy. Di ba? Kasi yung natin consider natin yon. Kasi, hindi naman pwede na pagka wala kang pera, malungkot ka, or sabihin dapat miski wala akong pera, masaya ako pa rin. O sabihin natin, nakakano ka baka sabihin nyo hindi sabihin, ang Diyos lagi nagpo-provide naman. Ang ko nga, kaya sabi ko, lalo pagka nasa abroad ka, di ba? Nakikita natin yung mga kapatiran natin, or bigla na lang na mag-aabot sa iyo, sa'yo na hindi nila, yung sabihin natin na kala ko wala na tayo. Kaya sabi ko nga, consider pa rin natin. Kaya doon sa Pilipinas, kung may ma-share tayo, pure J pa rin. Trials, masaya pa rin tayo. Kasi nga, tumataas lahat. Parang domino tumaas ang crudo, tumaas ang pero yun nga, pure joy pa rin, mga kapatid. Kasi yun ang binibigay na Saka number 2, yung sa application, trust God. The trials has a good purpose, sabi. May purpose nga. Kung may, nabanggit ko kanina, kung may mga pagsubok sa inyo, may purpose nga doon. Ano yung purpose? Yan. Di ba? Let trials make, number 3, let trials make you faith stronger.
Oo, maging matatag. Hindi yung konting ano lang, paksa ka kaagad. Kasi, di ba? O sabihin na, tisod ka kaagad. So, yun po mga kapatid. Kaya sabi nga, ang ano ka, number 4, sabi sa application dito eh, facing trials from God prescription. Face trials, perspective. Yung sa tingin mo, hindi yung sa sariling ano mo lang, perspective. Dapat yung sa Panginoon natin yung ano niya na kasi sa atin nga laki-laki o laki-laki ng problema o trials nito pero sa Panginoon maliit lang yan. Yun ang isipin natin kasi doon natin maanuhan pagka napagtagumpayan natin yung mga trials na yan, doon natin maano na kung gaano talaga kabuti o kung gaano ka agad mapapasigaw ka talaga, mapapaiyak ka o ano ka na, galing talaga ng Panginoon kasi napagdaanan natin yung mga trials na ganito. Kaya mga kapatid ko, isang ano ko lang, isang binibigay talaga ng Panginoon sa akin, na ma-share sa inyo na huwag tayong susuko kung merong kung merong mga pagsubok o merong mga trials, pure joy pa rin. Kagalakan pa rin. Buong kagalakan natin tanggapin niya mga kapatid. Kasi alam natin na dito yung ating yung ating pananampalataya, binibigyan niya talaga ng katatagan. Kaya kung alam ko, bawat isa sa atin, di ko man maisa-isa sa inyo, pero ramdam ko na maraming mga nararamdaman kayo mga pagsubok. Pero yun nga, bandang uli, sabi, magkakaroon ng sinusubok lang tayo. Magiging buo tayo at ganap. Kasi di ba magiging mature tayo at maging sa gayong ang ganap at tubos at walang anumang kakulangan. Sabi nga sabi sa huli, not not lacking anything. Di ba? Mature and complete tayo. Sa English. Di ba? Sino po nais na maging mature and complete dito? Kaya yung bang isipin natin lagi na yung trials, pure joy pa rin. Kagalakan, buong kagalakan. Pasensya na kayo. At but ito yung aking topic ngayon. Pero sabi ko nga, sa lahat ng kasi yung nag-ano ko sabi ko, anong may share ko, pinag-pray ko nga, sabi ko, siguro ito yung sabihin nating or sabihin nating anong sa sitwasyon natin ngayon. Kasi nga sa maraming isipin, maging magalak pa rin tayo. Ang daming mga negative sa Pilipinas, maraming negative dito din kasi miski dito apektado pa rin, di ba? Tumataas din yung napakabilis ng gastos din. So yun mga kapatid ko sa GIL Soul, naway ito'y maging isang mabuting aral din sa inyo, minapulot na aral sa inyo sa binahagi ng inyong kapatid. Maraming salamat. Yun lang po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po muli na kami nga po Diyos ay patuloy niyo, Lord God, na pinagpala sa iyong mga salita. Salamat nga po na nawa ang dalayan po namin na kung kami nga po Diyos ay dumaranas ng mga pagsubok, nawa ito'y magbigay nga po na kagalakan pa rin po sa amin. Nawa ikaw Diyos ang patuloy na mabigyan na kapurihan. Salamat o Diyos, ito po kami lang sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Lahat po na magsabi na Amen. Amen.